Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon ay testimony ko po yung nangyari sa kapatid ko doon sa Masara, Davao de Oro. Thank you so much, Lord. Number one, sa ating Panginoong Diyos na ligtas yung kapatid ko sa landslide na yon sa Masara, Davao de Oro. So, maraming namatay at tatabunan at meron ding mga ligtas sa pangyayaring yon doon sa Masara, Davao de Oro. So karamihan din ay yung mga workers doon sa Apex Mining. So isa din ang kapatid ko doon sa Apex Mining. So sa gabing yon may nagme-message po sa messenger doon sa group chat namin yung isang pinsan ko na nagbabalita at bigay ng video about doon sa landslide. Tinanong niya ako na, Jen, di ba andun yun yung kapatid mo nag-work din sa Apex Mining? Sinabi ko, opo, bakit po? Sabi niya, tingnan mo ang video na may landslide ngayon doon sa Masara, Davao de Oro at maraming bahay na natabunan sa landslide na yon at maraming patay din. So nagulat ako, sinabi ko ayaw kong tumingin doon sa video na yon, ayaw ko talaga tumingin kasi akala ko kasali na yung kapatid ko kasi ang nasa isip ko talaga nakasali siya kasi nag-work siya sa Apex Mining. So doon yon talaga yung mga sakay ng boss ng mga minero doon sa Apex Mining ay natabunan din. So sa isip ko na talaga na yon kasali na ang kapatid ko. So ang nangyari sa akin nang nabalitaan ko yon ay nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gawin. Ayaw kong tumingin doon sa video. Pero sinabihan ako ng pinsan ko, tumawag ka doon sa kanyang wife. So doon naisip ko na tumawag ako sa wife niya. Ang wife niya ay andon na yon sa Mawab kasi sinabihan ko, umalis na kayo dyan sa lugar na yan. Andun kayo sa Mawab sa mismong bahay nyo kasi may ulan na yan dyan. So baka mag-landslide. Hindi talaga yun talaga nangyari. So, yun, andun sa Mawab ang kanyang wife. So, tinawagan ko. So, nawawalay yung panginginig ko kasi ang sagot ng kanyang wife, safe yung kapatid ko. Pero na-trap siya doon sa ibabaw. Buti na lang, hindi siya nakasakay ng bus na yon. At doon, matagal din silang na-rescue doon sa ibabaw, doon sa Apex Mining kasi wala nang mapagdaanan doon sa landslide area. So siguro yung nag-rescue sa kanila ay maybe helicopter na, hindi ko alam kung anong nag-rescue sa kanila doon. Medyo natagalan din. So yun, gabi pa naman ang nangyari, 7 PM. So nakatulog na ako, nag-message yung kapatid ko, yun, sa may landslide dito, maraming patay. Yung dalawang boss namin ay nasali doon. Yun ang sabi niya sa akin sa kanyang message. Pero umaga ko nang nabasa yon kasi natulog na ako. At yun, nakakaiyak talaga ang pangyayaring yun na hindi mo na-expect, lalong-lalo na sa mga tao doon. Maraming bahay ang natabunan. Yon, isa ang bahay ng kapatid ko natabunan. So ngayon, nangangailangan sila ng tulong. Andun sila sa evacuation center at naghingi ng tulong na kahit konting pinansyal para din sa mga gamit, ang sariling gamit nila, ang mga gamit nila doon ay natabunan lahat. So only yung mga damit ng kanyang dalawang anak at kanyang asawa ang naging safe na mga gamit. So buti na lang bahay yun ang nawala, hindi yung buhay. So masakit talaga. I feel talaga yung mga nagluluksa, yung mga nawawalan ng
kanilang mahal sa buhay. Ang sakit. Kasi ako mismo naramdaman ko nang malaman ko na may landslide doon sa Masara, Davao de Oro. At maraming mga workers sa Apex Mining na isa doon ang kapatid ko na nagwo-work doon. So, ayan guys. Malaki kaming papasalamat sa Panginoong Diyos na andun ang palaging protection kasi nagdalasal din ako sa Panginoon palagi na protection yung pamilya ko, buong pamilya ko kahit may kanya-kanya na kaming mga buhay at mga pamilya. Talagang ang prayer talaga ay tutulungan tayo ng Diyos pag sentro natin ang Panginoon sa ating buhay. So yun guys, second life na yun ng mga tao doon. Yung buhay, yung naligtas, isa na doon ang kapatid ko na hindi siya nakasakay doon sa bus. Ito yung picture na pinadala sa akin sa landslide area na andon siya. Kawawa talaga ang pangyayaring ito. Maraming natapunan. So ito pa ang isang picture. Maraming bahay ang natabunan. Picture na pinadala niya sa akin. Kawawa talaga guys. Nakita natin sa picture na to. Natabunan yung mga bahay. Sobrang kawawa. Panginoon na po ang bahala sa atin guys. Ito naman ang kapatid ko na iligtas doon sa landslide. Na hindi siya kasama sa nakasakay sa isang bus company. Thank you Lord. Nailigtas pa rin siya. Natrap lang doon sa ibabaw. At na-rescue din.